Judge Aquino may proceed with this interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Magandang araw po. Good afternoon po. Okay, so sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Queso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito? Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po, hindi na po namin verify yung identity nung nakatanggap po. Pero hindi nyo verify, pero nung nakikita ninyo, or nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to? We presume po kasi regularity kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency and these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund. Okay, so nag-consult na kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud. Yung sa fraud audit po kasi, pinag-aaral, yung possibility po, pinag-aaralan pa kasi kung magpo-fraud audit po, this is the first time and yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Okay, so ulitin ko So hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo? Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson. Pinag-aaralan. So it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud? Opo, gaya mo po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal? Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential expenses. So thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent yon. Correct, no? Opo, tama okay. po. Kung so yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent? Ang kwan ko po dun is isang tao lang yung nakatanggap based dun sa acknowledgement receipt po na yun. Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias? Hindi po ako familiar dun sa law. Okay. There is a law actually, RA 6085, na nagbabawal ng paggamit ng alias at nais na naming alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds at aalamin po namin yan. Maybe for the second round. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir. Magandang hapon po, ginang witness. Good afternoon. Para po sa kalaman ng mga kababayan ho natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito? Sa disallowance po, ibig sabihin hindi ito ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po na ibalik yung pondo ng bayan. Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP.
nung nag-issue kayo ng disallowance? Sumagot ba? Yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila? Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper. Ano po nangyari doon sa commission proper? Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at inaffirm po nila yung notice of disallowance. Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo. Tama po ba? Kung yung disallowance. Opo. Naibalik po ba? Hindi po kasi ang remedy pa po nila pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari dun sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po. Sa COA po ba o sa SC? Sa commission proper pa din po. Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng commission proper? May pending MR pa po sila. May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd? Yung sa OBP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung NDs March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper. Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo? Yung sa DepEd po kasi may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po. Kaya nga po, magkano? Yung niyo sa po ba? DepEd po is 112.5 million. From 2022 to 2023 po yun? Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Hindi ko na mga 4 million. 400 plus. 450? Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo? Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo? Opo, kasi may mga remedies pa po sila na... Okay. Alright. Maraming salamat po. Yun lang po. Senator George Ejercito, you may proceed with interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Yes, magandang hapon na. Good afternoon po. Siguro first question lang, no? Is it allowed for disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA, no? Yung disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA for want of documentation. Yung kumbaga, posible ba na nagastos naman ng tama ang pondo pero disallowed pa rin ito ng COA dahil kulang ang mga dokumentong nagpapatibay ng pagkakagastos? Opo. Sa posible pala yan. Halimbawa na wala ang resibo, no? Ganon, na kaya hindi maipasa ng COA, ibig sabihin automatic na disallowed na ito pag nawala. Pwede pong pakiulit. Halimbawa na wala, ganun ba yung even sa pag nawala yung resibo, automatic na madidisallow ng ginastos dahil wala na itong maipapakita, wala nang katibayan. Kung sa pagbabasihan po yung sa joint circular, yung sa disallowance po kasi, yung hindi siya naging compliant with the joint circular. Kaya, Sige lang po. tapos yun dun po sa sinasabi ninyo na nawala yung resibo, dun po kasi hindi natin ma-check, ma-ascertain kung talagang ginamit ba ito kung sa purpose na yun po without yung receipt na yun. Tapos napansin ko lang din po sa iyong testimony, no? Yung pong period ng December at New Year season, sa iyong bang experience, ito ba yung normally na nagkakaroon ng increase sa paggastos ng, kasi ito yung tungkol sa confidential at nagkaroon ng, parang pag-spike, no? Nung Christmas season na base doon sa iyong presentation. Normal ba ito sa ibang ahensya rin? Yun po kasi sa ibang ahensya, as a general, dun po sila sa 3-month period po.
Doon po yung paggastos nila. So yung kasi madalas pag Christmas season, yan yung peak season sa karamihan ng paggastos eh. So yung sa confidential and other itong mga itong pinag-usapan nating mga pondo rito, ganun di ba? Meron bang normal ba na ganun ang karamihan na ginagastos na panahon na lumalaki? Hindi po. Tapos yung COA nag-issue po ng notice of disallowance. Is it directing the officers, namely, ano pang clarify lang, no? Na ibalik lang yung pera o the personal capacity pag nag-issue kayo ng notice of disallowance? Pinapabalik po doon sa mga persons liable po sa transaction. Gaya nga po doon sa ND, yung head of agency, yung SDO. Accountant, and opo. Tapos, yung bang, is it our understanding or correct that agency, office with confidential funds cannot advance its payment only to members later? Kumbaga, pwede ba yung ganun na i-reimburse na lang kung nauna ng gastusin? Ang reimbursement po, hindi po ito pinapayagan sa joint circular. Hindi po po. So, ito disallowed ka agad. Opo. Kasama po sa mga disallow nyo. Kung may reimbursement po, opo. Last na po, in your experience sa inyo pong confidential fund expenses, have you come across with other agencies sa ibang ahensya na nagastos yung ganito karami in such a period? Kasi meron doon 11 months na parang na-reiterate, no, sa mga nabasa ko lang po. Na ganun kabilis din po. Yung sa ibang agency po, hindi ko na po siya pwedeng i-disclose kasi part na po ng audit ng... That's all, Mr. Thank you, Senator Judge Ejercito. Senator Judge Raffy Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thereafter, our Senate President. Thereafter, Senator Lacson. Madam Witness, pag-usapan natin yung safe houses ng OVP. Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o renta ng mga safe houses, correct? Opo, tama po. At ilang safe houses ito? Pwede po ba ma-check ko yung records ko? Go ahead po. Tulungan na lang kita para mas mapabilis. 34. Opo. 34 na safe houses. 16 million. 16 million. Ilang araw? 11 days po. 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alimbawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, that's 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month. Divide that in one per day, 6,666. Sa Ayala Alabang, 290,000 per month. Per day, lalabas siya na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basihan namin dun sa payment of rental of safe house. Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalu, Boracay, ganon, Dasmariñas, wala talaga? Wala po. So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganong klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganon? Wala po, hindi po ganun kalaki. So, walang ganong kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience. Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose.
Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house. Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kenkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right? Opo, silent po ang joint circular. Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan? Wala pong naging provision ng joint circular dun sa mga pirma po. So okay lang gumamit ng mga isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants? Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular. So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh. Opo. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ganang hapon na Miss Eileen. Tama po ba? Narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera. Yes po, Your Honor. Okay. At so lahat yun dinisallow in 375. Opo. Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022 ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng Special Dispersing Officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba? Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isahin Pero po. pag titignan natin yung circumstances, pareho eh. Opo, Binigay tama yung po. pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama? Yes po, tama po. So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. At yan ay dapat ibalik Opo, ng dahil... mga accountable officers. Opo, tama po. Bakit mahalaga ang papel ng Special Dispersing Officer? Yung Special Disbursing Officer po kasi, siya yung may responsibility to disburse yung cash advance. And dun po kasi sa nangyari sa DepEd at saka sa OBP, nung i-transfer po niya ito sa ibang tao, naputol na po yung chain of accountability. Nawala na po yung wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ibinigay
ginamit ito ng mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po. In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-special dispersing officer, anong pwedeng mangyari sa pondo na sabi mo kahapon public funds? Dahil nga po naging mali yung paggasta nito, kailangan pong ibalik ito sa pondo ng bayan. Kung binigay sa hindi siya na SDO, non-SDO, anong pwedeng mangyari doon sa pondo? Pwede po itong magamit sa hindi dapat paggamitan na hindi for confidential expenses. May risk po na ganun. All right. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, you may proceed when you have 2 minutes, sir. Thank you. Good afternoon, Silene. Good afternoon po. I assume familiar ka doon. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.